namang mapagpalang araw sa ating lahat mga anak. Sa araw na ito ay ating itutuloy ang pagbabasa ng Biblia. Pag-aaralan natin ngayon kung paano ba tayo manalangin para dinggin tayo ng ating Diyos na buhay. Kasi ayon sa Ephesians chapter 6 verse 18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Utos yan mga anak na kailangan nating manalangin sa lahat ng pagkakataon o sa bawat gagawin natin mga anak, kailangang hingi tayo ng gabay sa ating Diyos na buhay. Hindi lamang tayo manalangin dahil kailangan natin ng pera o kaya manalangin tayo dahil kailangan natin ng kagalingan. Naku mga anak, hindi ganon. Dapat sa lahat ng pagkakataon tayo ay manalangin sa ating Diyos na buhay. Kailangan natin mga anak ang kanyang guidance at kailangan din nating ipanalangin ang mga hinirang ng ating Diyos na Ama na nasa langit na nawa wag silang manghihina, wag silang manlupaypay at patuloy silang bigyan ng ating mahal na Panginoon ng ibayong kalakasan nang sa ganon ay tayo din naman ay hindi manghihina, na tayo din naman ay lumakas lalo na higit sa lahat sa ating espiritual na aspeto sa buhay. At ayon pa sa Philippians chapter 4 verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Yes mga anak, dapat kung meron tayong pangangailangan, mga anak, manalangin tayo ng may pasasalamat. Yes, nararapat lamang yan mga anak na lagi-lagi tayo ay magpapasalamat sa ating Diyos na Ama na nasa langit. Bago ka hihingi, bago ka hihiling sa ating mahal na Panginoon, magpasalamat ka mga anak sa iyong mga natanggap at sa iyong mga tatanggapin pa. At higit sa lahat, pasalamatan mo na tayo ay binigyan pa ng pagkakataon na maikorik natin ang ating buhay. Amen po? At ayon pa sa Juan chapter 16 verse 24, hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. At ayon din sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Opo mga anak, huwag tayong mabalisa sa kahit anumang mga bagay kasi alam niyo po ba mga anak, pag ikaw ay nabalisa or nag-alala sa mga bagay-bagay, nako mga anak, trust my word, hindi ka na makapanalangin pa or andun ka na, nagmumukmo ka na lang sa tagiliran, sa sulok ng iyong bahay or saan ka man nagmumukmok, hindi ka na nanalangin dahil bakit? Inalala mo yung mga bagay-bagay na hindi naman makapagpapadagdag sa iyong buhay. Yes mga anak, kahit anong isip mo ng isip niyan, kahit man anong lungkot mo ng lungkot niyan, nako, hindi yan makakatulong mga anak. Ang dapat tayo ay manalangin, luhod, lapit sa ating Diyos na buhay at magtiwala. Sabi nga, ibigay natin sa Kanya ang lahat ng ating mga alalahanin sa buhay. At alam niya ng ating Diyos na buhay. Alam niya kung ano ang ating mga pangangailangan. Ang tinitingnan lang ng ating mahal na Panginoon kung gaano kataas ang iyong pananampalataya. Kung talaga bang ikay naniniwala na yang mga bagay na yan o yang problemang kinakaharap mo ngayon ay kayang-kayang lutasin yan ng ating Diyos na buhay. Or kung ikaw man ay may matinding karamdaman ngayon, kung ikay naniniwala na kayang-kayang kang pagalingin ng ating mahal na Panginoon, mangyayari yan. At yan ay ayon sa iyong pananampalataya. Yes, mga anak, lahat ng ating pinapanalangin
nagkaroon lang yan ng katugunan. Nagdedepende yan sa ating pananampalataya. Yan ang pakatandaan natin mga anak. Kasi pray tayo ng pray, walang kwenta ang pray ng pray kung hindi ka man naniwala na yan pala ay kayang ibigay ng ating Diyos na buhay. At ayon pa sa Juan chapter 15 verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Amen. Praise the Lord. Narinig natin mga anak, anumang hingin natin sa pangalan ni Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ang nagsasalita nito mga anak. Kaya 'di ba, bawat panalangin natin sa dulo, nilalagyan natin in Jesus name. Kasi yun mga anak, sabi kasi niya yun na lahat ng ating hingin na sa pamamagitan ng kanyang pangalan ay ibibigay ng ating Diyos na Ama na nasa langit. At sabi pa nga na sabi ng ating mahal na Panginoon, yan ating pakatandaan mga anak, hindi tayo ang pumili sa Kanya. Yes mga anak, ang ating Diyos na buhay ang pumipili sa atin. So ibig sabihin yan mga anak, nasa sinapupunan ka pa nga lang, alam na ng Panginoon kung ikaw ba ay sa Kanya or hindi. At ayon pa sa Ephesians chapter 6 verse 11, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Yes, mga anak. Effective prayer follows putting on the armor of God. Kasi mga anak, hindi tao ang ating kalaban, kundi ang gawa ng mga demonyo. Yes, mga anak, kaya napaka-importante ang Word of God. Ito yung ating mga panlaban mga anak. Ito yung ating armor na kailangan nating isuot para tayo makalaban sa mga gawa ng kaaway. Yan ay ayon sa Ephesians chapter 6 verse 16 na ang sabi, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Yes, mga anak, kailangang taasan natin ang ating pananampalataya. Dahil yan, mga anak, ay ating sandata or yan ang ating armor panlaban sa mga gawa ng kaaway. Kaya mga anak, napaka-importante ang manalangin sa lahat ng pagkakataon. At higit sa lahat, napaka-importante na tayo ay magbabasa ng Biblia. Araw at gabi, atin itong nilay-nilayin. Nang sa ganon, ating masunod ang kalooban ng ating Diyos na Ama na nasa langit. Dahil dito mga anak sa Biblia, natin mababasa kung paano tayo makipaglaban sa mga gawa ng demonyo. Ayon sa Lucas chapter 17 verse 6, tumugon ang Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat, at susundin kayo nito.
Yan ay sabi ng ating mahal na Panginoong Jesus. Pananampalataya natin mga anak ang napaka-importante. Kaya kailangang taasan natin ito. Yes mga anak, anumang problema ang iyong kinakaharap ngayon, mabigat mayan, gaano kabigat yan, naku mga anak, sisiw lang yan sa harapan ng ating Diyos na buhay. Or kung meron ka mang karamdaman na animoy hindi ka na gumagaling-galing, naku mga anak, nasubukan ko yan, subok na subok ko yan mga anak, dahil minsan din akong nalagay na sa bingit ng kamatayan. Pero ito ako ngayon nagpahayag at itinataas ko ang ating Diyos na buhay kung gaano siya katapat at totoo sa kanyang mga pangako. Yes mga anak, maglingkod ka sa kanya ng buong buo at mag-share ka ng gospel. At mga anak, sundin mo lamang ang mga utos ng ating Diyos na buhay. Mga anak, hindi mo malalaman na yung problema mo na malaki na yan, pagkagising mo wala na pala yan. Yan ay ayon sa Mateo chapter 17 verse 20. Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Amen. Praise the Lord. Yes mga anak, lahat ng bagay ay magagawa natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At ayon pa sa Marcos chapter 11 verse 24, kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Yes mga anak, yung verse na yan mga anak ay paborito ko talaga yan. Lagi ko yung tinatandaan na kapag tayo ay manalangin mga anak or kung anumang bagay ang ating hingin sa ating mahal na Panginoon, kailangan mga anak panampalatayaan natin or maniwala tayo na ito'y ating natanggap na. At ito nga ay mangyayari. Yes mga anak, paniwalaan natin. Kasi mga anak, hindi sinungaling ang ating Diyos na buhay. Siya mismo nagsabi niyan. At ayon pa nga sa Marcos chapter 9 verse 23, kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Kaya mga anak, para maging effective ang ating prayer, kailangan na taasan natin ang ating pananampalataya. Amen po? So yun lamang po mga anak, to God be all the glory. Hanggang sa susunod nating pagbabasa